Hi guys, so in this video, I'll show you the step-by-step guide on how to create or open an Etsy shop. But guys, disclaimer lang, I'm not a successful Etsy seller yet. Pero I can show you or I can share with you kung ano yung mga naging experience ko sa pagbebenta sa Etsy. Nag-start pa lang din ako, pero share ko na lang din sa inyo kung ano yung mga knowledge na natutunan ko sa pagbebenta dito. So, this time, mag-create tayo or mag-open tayo ng Etsy shop. But bago tayo mag-start, what's an Etsy muna? Etsy is an international selling platform. So, kung you're selling digital products, okay na okay to reach international clients. Pero ang alam ko, meron ding mga Pinoy na nagbebenta ng physical product dito sa Etsy. But ang i-discuss natin today is for digital products. Hindi siya physical products. So, ayun, maggawa tayo ng Etsy shop for a digital product business. Okay, so tulad ng sinabi ko doon sa previous kong video at saka sa TikTok, make sure na i-ready nyo itong mga bagay na to prior to creating or opening an Etsy shop. So, ano ulit to? TIN ID number, and then bank account number for deposit account naman to, kung saan i-deposit yung mga sales nyo. Then credit card or debit card, ito naman is for billing purposes. And then yung mga kailangan nyo na ready na talaga is yung finished digital product, since kailangan tong mag-upload na tayo at least one. And then yung maka photos natin, yung pag-showcase natin nung ating finished digital product. And then, product title. Dapat na brainstorm na natin kung ano yung ita-title natin dun sa ating gagawing listing. And then, product description. Ito, meron akong isa-suggest later kung paano natin to gagawin. And then, yung product link or yung digital product itself. So, kapag product link, doon sa previous ko pong video, tinuro ko kung paano gumawa nito. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, watch nyo na lang po muna yung what to prepare prior to creating an Etsy shop kong tutorial para makita nyo kung paano gawin tong product link. And then, ito pala, dinagdag ko nga pala is valid ID at saka tong authenticator app. Valid ID, papakita ko po later kung ano-ano yung mga pwedeng IDs. And then yung authenticator app naman, download lang po kayo sa phone. Meron naman to sa Apple at saka sa Android. Meron naman yan. So, ang gamit ko is Microsoft Authentication app. So, yun po. So, let's proceed na sa pag-open ng shop. Okay. Kapag nag-open na tayo ng Etsy shop, diba, dire-diretso yun hanggang dun sa pati pag-upload ng listing, product listing. So, yung una mo kasing product listing is meron na kagad na ma-charge sa'yo na 11 pesos. Yun yung listing fee. So, guys, pwede kayong magkaroon ng 40 free listing sa mga feature nyong product listing kapag gumamit kayo ng affiliate link. So, ipaprovide ko na lang sa inyo yung affiliate link ko sa description. Pwede nyong gamitin yon para magkaroon kayo ng free 40 listing. So, yung free 40 listing na yon, sa iba daw, naki-credit agad, pero sa iba, hindi naki-credit tulad sa akin. Hindi siya na-credit agad. So, ang ginawa ko is nag-message ako kay Etsy support. Tapos, sinabi ko sa kanila na gumamit ako ng affiliate link, pero hindi na-credit sa akin yung free 40 listing. And then, nung sinabi ko yun, pinrovide naman nila sa akin yung free 40 listing after that. So, binibigay naman ni Etsy kapag nag-message tayo sa kanila. So, wag muna kayong mag-create ng another product listing kapag wala pa yung, or kapag hindi pa nakikredit yung free 40. So, paano malalaman kung na-credit na? Ipapakita ko na lang sa inyo. Isingit ako ng screenshot dito kung anong itsura kapag meron ka nang na-credit na free listing. So, ayan. So, mag-open na tayo ng shop today. So, gamitin natin ganyan pala yung magiging itsura. So, ganyan yung magiging itsura kapag ginamit nyo yung free listing ko. Makikita nyo yung picture ko dito. And then, open a shop today. So, i-click nyo lang yan. And then, lalabas yan. So, pwede kang pumili dito
pwedeng continue with Google, with Facebook, with Apple. So, depende sa'yo kung anong gagamitin mong email address. So, mag-start na tayo. Mag-open na tayo ng shop. So, nilagay ko lang dito yung Google account ko. So, pagkalagay mo ng Google account, mapupunta ka dito. So, yan. Welcome Pivot Spot. Let's do this. So, sagutan mo lang to kung ano yung applicable sa'yo. So, ito yung sa akin. I have a business and want to sell online for the first time. So, next mo lang. So, dito, is there anything you'd like help with? So, pili ka na lang dito. Sa akin kasi selling online. Pwede mo pa siyang dagdagan. Hanap pa tayo. Pricing items, marketing to new audience, selling internationally, pwede rin ganyan. Marketing to new audiences, pwede din. Pero okay din, selling internationally and selling online. So, yan. Pwede mo yan piliin. Or, depende na sa'yo. Pili ka na lang dito. And then, in-next mo. So, yan yung lalabas. Now, time for the fun part. So, start your shop. So, ayan. Dire-diretso siya, guys. Ayan siya, oh. Kung makikita nyo, kailangan natin gawin siya ng isang diretso. So, ito, shop language is English. Shop country is Philippines sa atin. And then, Philippine peso. So, pwede tayo, ang currency natin is pwedeng naka-peso. So, save and continue. And then, enter your shop name. Kayo guys, kayong bahala nito. Umisip kayo ng pangalan ng shop nyo. Pero ang alam ko, hindi na to napapalitan. Pero, hindi ako sure doon. Pero, ayan, mag-isip na kayo ng name ng shop nyo bago kayo mag-create ng Etsy. Dapat na-brainstorm nyo na yan. So, kung nilagay ko kasi sa, ang gagawin natin dito is Pivot Spot Digital. So, bawal lang space. Bakit yun yung napili ko? Pinagsama yan na favorite series ko is Pivot dahil sa Friends, Spot dahil sa Big Bang Theory. So, ayun, share ko lang. So, ayun guys. So, ayun yung pinangalan ko muna dito sa papakita ko sa inyong shop. So, save and continue lang. So, okay naman siya dito. Naka-check naman siya. So, walang space dapat to Sunod-sunod lang siya na words. Okay, save and continue. And then, ayan. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na dire-diretso. Kailangan nyo ng at least one product listing. So, dito mo siya, i-create mo na kagad to. So, ito, it will cost you 11 pesos agad ha. Kapag pero hindi pa agad siya babayaran. Meron siyang certain day kung kailan ibibigay sa iyo ni Etsy yung bill mo. So yan. So dito maglagay na tayo ng natin ng ating mock-up photos. Guys, itong mock-up photos kasi sulitin nyo ha. Ang nilagay ko is 4 lang pero mas maganda kung lahat to gagamitin nyo. Ayan, mas maganda kung lahat magagamit nyo. So, itong 4 na to, yan pa lang yung nagawa ko, pero ito yung magiging thumbnail niya. So, pili ka dapat nung pinaka-thumbnail niya, dito dapat sa unahan. So, ito naman, okay na ako dyan. And then, mas maganda kung meron kang video na i-upload. Kasi, 'di ba hindi naman kasi nakikita pa talaga or hindi nahawakan ni buyer yung product mo. So, mas maganda kung ipakita mo siya through video, para mas makuha mo yung attention niya, para mas mapunta siya sa sale kesa sa pag-check lang ng item. So, ayun, mas maganda kung meron kang isasama na video. So, proceed na tayo sa listing details. Dito na tayo sa title. So, meron akong title na in-ready para dito. So, guys, yung title kasi, nanonood ako sa YouTube. Panoorin nyo si Starla Moore. Siya, manager siya ng e-rank. Nagtuturo siya kung ano yung tamang pag-create ng title na para sa SEO. Kasi sabi niya kasi, mas okay daw kung short and detailed lang. Kasi nakikita ko kasi usually sa Etsy, ang dami talaga, halos paulit-ulit yung mga terms. Pero sabi kasi ni Starla Moore, dapat daw is maging short lang and specific, or yung kapag tiningnan ni buyer, hindi siya maguguluhan. So, ilagay mo yung perspective mo as a buyer kapag gagawa ka ng title. Yung bang kapag magsa-search ka,
'Diba? So, search mo is recipe book tulad ito. Recipe book kasi yung ano ko, Canva template. Yung product na in-upload natin. So, ito yung nilagay kong kauna-unahang nakalagay dito sa title, recipe book, Canva template. Tapos, dinugsungan ko lang siya kasi sabi, nagra-rumble-rumble naman daw yan kapag si Etsy yung ano, basta parang may ganun yata si Etsy na kakayahan na ira-rumble niya yan kung ano yung nandun sa loob ng title at saka sa mga tags, ayan, magagawa ni Etsy yan na pagsamasamahin at ilabas yan sa search page kapag nag-search si buyer. So, yan. Ang ginawa ko dito, recipe book, Canva template, digital plan, blank, cookbook, editable and Canva, and then printable personalized meal plan book. So, ayan. Comma yung nilagay ko. Minsan kasi yung, yung line. Pero yun nilang ginamit ko. Ayan. So, who made it? I did. What is it? A finished product. When did you make it? It's 2020 to 2023. And then, yung category nito is recipe book. Tingnan natin. Ayan. Recipe book, pwede natin siyang ilagay sa siguro dito na lang sa journals and notebooks. Sa recipe book din siya. Pero hanap mo yung right category. Hindi ko alam kung tama ba yung ginamit ko, pero tingnan pa nga natin. Template kasi siya. Ayan, recipe, design ng templates nga lang. Ayan. Pwede naman recipe and templates. Kasi template yung ginawa mo. Pero mas siya, ang broad kapag template lang. So, hanap tayo ng recipe book. Ayan, ito na lang pala. Mas okay ito. Recipe book in cookbooks. Cookbook siya. Pero pwede rin template. So, ang gulo-gulo. So, hindi ko siya talaga maitulo ng ayos. Pero ayun, kung sa palagay nyo, kung ano yung category nung in-upload nyo, yun ang ilagay nyo. So, ayun. Ang ginamit ko is yan. So, ito is beige. Tapos, secondary cut, wala na yan. Tapos, ito automatic lang siya lagi. And then, ito guys, digital. Ang i-click nyo dito. Huwag nyo kakalimutan na digital ang i-click. And then, yung description. Hindi pa ako nakakagawa ng description kasi ipapakita ko sa inyo. At dito ulit tayo gagamit sa Chat GPT. Ayan. Dito ulit natin gagawin yung ating product description. So, madaling gumawa ngayon ng product description kasi meron na tayong tulong ni ChatGPT. So, ang gagawin lang natin is, sabihin lang natin na, give me an Etsy product description for a 12-page recipe book Canva template. Indicate its benefits to the buyers. Okay, pwede na yan. Give me an Etsy product description for a 12-page recipe book Canva template. Indicate its benefits to the buyers and why you should purchase this. Note that the product is a digital item. Okay, yan. So, mag-generate na si ChatGPT. So, pwede na natin siyang kuhanin dyan directly pagkatapos. Ayan. So, kunin na natin siya. Anuhin nyo din check nyo din kung ano yung sinabi ni ChatGPT. Pwede nyo pang ayusin. Yan. Lagay na lang natin siya dyan. And then, maglalagay tayo ng size para lagay nyo lahat ng lahat ng pwedeng details na babasahin ni buyer para hindi na siya magtanong. Kumbaga, ando na lahat ng details. So, ayan. Pwedeng yan na. So, ganun yung paggawa natin or yun na yung easy technique sa paggawa ng product description. Pero sabi ko nga sa inyo is, check nyo muna yung laman ng binigay ni ChatGPT and dapat included lahat ng dapat na malaman ni buyer regarding your product.
So, i-describe mo na siya ng maganda talaga. And then nga pala, nilalagay ko nga rin pala tong how it works dito. Para alam na din ni buyer kung anong gagawin niya after malaman niya na digital product to, na instant download to, saan niya kukuhanin yung item, kasi hindi to i-ship. So, lagyan mo na ng instruction. And then guys, minsan nga pala, nilalagay ko rin tong product title dito sa ilalim. Pero sabi rin ni Starlamore, parang hindi daw siya required na gawin. Pero ginagawa ko pa siya. Ewan ko, parang feel ko kasi mas mahahanap kapag nandyan ng nandyan. Pero panoorin nyo si Starlamore kasi mas magandang advice niya yung i-take nyo kasi manager siya ng E-Rank. E-Rank kasi is an SEO tool. So, ayun. So, dito na tayo sa tags. Ito guys, mahalaga tong tags kasi ito yung dito yung SEO talaga. So, dapat maayos yung tags mo. So, meron akong kinonsolidate na din na tags dito. Basta dapat yung tags mo is related sa product mo. So, watch Starlamore again kasi nagpo-provide din siya dito ng details or ng tutorial kung ano yung mga kailangan mong ilagay sa tags. So, ayan lang yung mga ginamit. Kasi, kinonsolidate ko na siya para hindi sobrang haba ng video. Kasi, ang hirap mag-upload guys ng malaki yung file. Ang tagal-tagal niya. Pero, ayan. Lagay lang natin siya. So, depende yan sa product mo ha, yung paglagay mo dito. Basta dapat lahat connected. Lahat ng pwede mong ma-describe dun sa product mo, ilagay mo dito. Kasi, yun yung hahanapin din ni buyer. So, maglagay ka ng broad at maglagay ka ng specific na description or tags. Ay, pang ilan na ba? Cookbook. Nahiwalay pala siya. Okay, last one. Okay. So, yan. Tapos, itong materials, optional siya. Pero, naglalagay din ako dyan ng madami. Hindi ko sure kung pero parang hindi daw to nagmamatter sa SEO. Para lang, malaman lang ni buyer kung saan yari yung yung product mo. Ayan, parang mga ganyan. Pero hindi nalabas to yata sa may description. So, ilagay mo lang para lang makita ni buyer na yung nila, yung product na ibibilhin nila, anong made of material siya, tapos anong other details pa na pwede mong malaman regarding dun sa product. So, this one, yung pricing mo, ikaw na bahala mag-price. So, pero lagay muna natin ng 350. And then, this one is quantity. Ginagamit ko dito is 999, sorry. So, kasi hindi naman naubos yung ating product. So, okay na yan. And then, so, dito na tayo sa digital files na field. So, guys, ito yung tinuro ko doon sa previous ko na tutorial, doon sa what to prepare prior to creating an Etsy shop. So, ito yung PDF link na ginawa natin. So, guys, dito, pwedeng PDF link, pwede naman na yung mismong item na yung i-upload mo. Kung PDF link, yung gagamitin mo is kapag Canva templates yung ipaprovide mo kay buyer. Pero kung PDF file naman na yung as in, ganito siya. Teka. So, pakita ko. So, kapag ganitong, ayan pala, naka-open na pala siya dito. So, ito yung product link. So, dito na i-click ni buyer yung template. Kung template yung sesell mo. So, ganun yung gagawin mo. Ganito, ito yung i-attach mo, yung product link. Pero kapag yung mismong item, ayan, yung mismong recipe book, hindi ko pala na-delete to. So, kung mismo yung recipe book as PDF na kung as in may recipe ka na siya, as in finished product na siya as recipe, then PDF yung i-attach mo dito sa digital file. So, ang gawin lang natin, ayan, kunin lang natin, since yung akin is recipe book template, ito yung i-attach ko. Ayan. Ganyan lang siya. Recipe book template siya. So, link yung binivide ko
Canva template link yung provide ko, kaya inilagay ko siya sa isang PDF kung saan i-click ni buyer yung link ni Canva. But kung ang product mo is PDF format, then yung PDF format yung i-upload mo. Pero it's up to you na rin kung gusto mo rin gumawa ng note na nakalagay na thank you for purchasing, ganun-ganon, please see the attached, ganun-ganon, na order. So, yun lang. Pwede nyong provide dalawa. Pwede pa yan ng dalawa eh. Hanggang 5 siya. Yun, hanggang 5 files siya. So, it's up to you kung paano mo ilalagay yung product mo, kung paano mo siya ibibigay, i-deliver kay buyer. So, yan. So, after that, save and continue. Hindi ko pala siya nabalikan. Dapat nire-check mo na. So, ugalin nyo mo lang i-recheck lahat ng details na inilagay nyo. And then, so, great job on your first listing. So, ayan. Add more listings. No, later na natin gawin yan. Kasi, meron nga, sabi ko sa inyo, may fee na agad to. So, do this later na lang. So, this one guys, ito yung sinasabi ko rin sa inyo na kailangan nyo ng deposit account. So, kasi, dire-diretso na rin siya. Ilalagay na rin natin siya dito. So, ito na yung field kung saan lalagay natin yung ating deposit account. So, lagay nyo lang dito is Philippines. And then, individual. Ay, ba't kulang? Oh my God, lipat na ba ako? Ayan, Philippines. So, naka-PHP daw yung ating deposit. And then, individual. So, country of residence, Philippines again. First name, lagay lang tayo. Ayan, details. So, lalagay ko lang dito yung details ko, guys. Wait lang ha. Cover ko na lang. Wait lang. Lagay lang natin. So, ito yung TIN ID. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan natin ng TIN ID kasi dito pa lang hinihingi na siya. So, tapusin ko lang yung aking details. Oh, okay. Sorry. Meron pa pala sa bandang baba. Ayan. Sabi ko nga. In the past 10 years, have you ever lived in a sanctioned region? So, no natin to ha. And then, ito yung full name on account. Ito yung bank information nyo. So, dapat talaga yung pangalan, yung details nyo dito is naka-connected dun sa bank nyo kasi parang pang-verify yun. So, dapat match to sa in-enter yung name dito sa taas. Yung kung sino ka as sa seller. Dapat yung bank information mo is name mo din dun sa bank mo. So, buti na lang yung sa akin dito is meron na akong bank na naka-married name. Kaya, okay na siya. So, dapat parehong-pareho sa i-enter mo sa taas. So, yung bank name, BDO Unibank. BDO kasi yung ginamit ko. So, yung Swift naman kasi pwede naman natin siyang kunin sa Google. Ayan. So, ito yon. Ito yung kukuhanin natin. So, ito yung sa BDO. Type mo lang yan sa Google. Lalabas naman yan. So, yan lang yung type natin. And then, yung account number. Okay. So, ayan. Ano na siya. So, after this, okay. Pag na-enter mo na yung details mo is, lahat yan, i-verify mo kung tama lahat ng na-enter mo. And then, save and continue. And then, almost done. We just need to verify a few things. So, this one naman is yung ID. So, kailangan nyo guys ng valid ID. Ano yung mga pwede natin na valid ID? So, ang pwede is driver's license, identity card. So, ito yata yung ating national ID. Passport and voter's ID. So, akin kasi is passport. So, passport yung sa akin. Upload ko lang. Tapos, optional note for this file. Wala naman. So, ayan. Save and continue. Wait lang. Medyo ito pala sinave ko yata dapat to. Okay. Save mo muna yun pala. Para ma-save and continue mo. Your identity document has been saved. So, save and continue. So guys, unfortunately,
hindi gumana lahat ng cards ko this time. I really don't know why. Kasi gumamit ako ng BDO na debit card. It's a Visa. Yung payroll account ko, hindi gumana. Gumamit ako ng BPI debit. It's Banknet yung nakalagay sa likod. Hindi din gumana. Gumamit ako ng BDO Kabayan Savings. It's a Mastercard. Hindi din siya gumana. And gumamit ako nung previous na ginamit ko nung nag-create ako ng Etsy shop, which is Union Bank na payroll account ko before. Gumana siya before, pero hindi ako sure. I really don't know why hindi siya gumana this time. Hindi ko alam kung bakit. Ipakita ko sa inyo kung ano itsura kapag hindi nagana yung sa billing. So, pag sinesave mo siya, hindi siya magko-continue. Ayan. Ganyan yung lalabas dyan, guys. Hindi siya nagko-continue hanggang dulo. Pero guys, meron akong nalaman. Pero ewan ko kung ganito ba talaga to. Sinerge ko kasi yung Etsy shop sa next tab. Yan. Sinerge ko and then lumabas na yung ginawa kong account. Yung pivot spot ko na ginawang Etsy account. So, nagulat ako na okay pala siya. Nag-proceed pala siya. Kaya lang guys, parang ito yata is for a buyer lang. So, nag-search ako sa health center dito sa Etsy. And meron palang, yung palang ginawa natin kanina, this one, pwede pa siyang ma-access here. Click nyo tong shop manager. And then, lalabas ulit siya. So, pwede nyo i-continue kung ano yung nasimulan nyo dito sa previous nating ginawa. So, i-continue lang natin once meron na kayong pwedeng ilagay na card dito. So, pag meron na, i-continue nyo lang hanggang sa ma-reach na yung dulo and then magkakaroon ka na niya ng seller account. Feeling ko kasi Etsy account lang yung na-create natin. Parang Etsy buyer account lang. Hindi pa yung seller account. So, kapag meron ka ng card, then balikan mo na lang to. Kasi nababalikan naman siya. Pero sige, subukan ulit natin kung gagana pa this time yung Union Bank ko. Sana gumana ba? Try lang natin. Malay natin. Mas gumana pa siya. Lagay lang tayo ng details natin. Sana gumana. Baka kanina nagkatopak lang. Oh, ayan, nag-proceed. Okay, siguro may topak lang talaga kanina. So, guys, nag-proceed pa tayo. So, ito na yung authenticator. So, guys, nakalagay kasi dito, SMS. So, meron choices. SMS, phone, and authenticator app. Ayan. Choose natin yung authenticator app. Ayan, and then, continue. So, pwede raw nating ma-download sa app sa Apple o kaya sa Google Play. So, Apple tayo. Wait lang. Continue pala. Sorry. Continue. And then, yan. This one, i-scan natin siya. So, wait lang ha. Scan lang natin. So, pagka-scan natin, lalabas ng mga codes. I-save mo siya. Ayan. Save mo na lang. And save to your device as well. And then, after that, yes, hang on while we get everything into place. Ayan. Antayin lang natin. All set na tayo. Your shop is open for business. Okay. So, guys, ayan, meron na tayong thanks for verifying your info. Okay, got it. So, ayan, meron na tayong shop. So, ganito yung magiging itsura niya. So, guys, ito yung shop manager mismo. So, dito makikita yung views nyo, yung visits, yung orders, and yung revenue. So, guys, here's the screen ng shop manager nyo. So, di ba sinabi ko sa inyo, yung listings, kapag nag-create ka, ayan, meron ka na dito, is 11 pesos na yan, agad-agad. So, next billing mo, i-charge na yan sa'yo. Pero, pwede ka magkaroon ng free listing. So, since gumamit ka ng affiliate account, kung ginamit mo yung affiliate account ko, then pwede ka magkaroon ng free 40 listing. Wait mo lang na ma-credit yon.
Saan siya makikita? Dito guys, dito sa add a listing, magkakaroon dyan ng free 40 kapag nandiyan na yung na-credit na sa'yo. But, kung hindi pa rin siya nakikredit after mga 2 to 3 days, hindi pa rin siya nakikredit, then you can contact the Etsy support na para i-message sila and ask nyo na lang kung bakit hindi na-credit. And make sure to ready the affiliate link na ginamit nyo. Kasi minsan hinihingi nila kung ano yung affiliate link na ginamit nyo. And then, ayun, after naman nun, ipaprovide naman nila na yung free 40 listing. So, yun lang guys. So, ito na, naka-all set na yung account mo. Lagyan mo na lang siya ng logo, lagyan mo na lang ng mga cover photo o yung banner. So, gayon. Ayusin mo na lang and pagandahin nyo na lang yung shop nyo to your own brand. So, ayun lang. Sana magawa nyo ng ayos yung Etsy shop nyo. And so ayun, inabot na ako ng umaga sa paggawa ng tutorial. So anyway, sana po is medyo malinaw sa inyo yung tutorial ko kahit medyo naputol yung video sa gitna. And if you have any questions, just leave a message lang po sa comment section and susubukan ko kayong balikan within a day or 2. And guys, if you're interested with Master Resale Rights Canva templates, you can check the link in my bio. Meron po akong mga bundle na ino-offer ng Canva templates na journals, planners, and trackers po at affordable cost lang naman guys. So you can check the link in my bio guys. And kung meron po kayong questions, just send me a message. And please guys, pa-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye!